Ang pagtiis sa pagkahilo at pilit na pagkilos ay maaaring magdulot ng stroke. Ang paghihiga agad pagkatapos kumain ang pinakamahusay na lunas para sa katawan. Kung kayo ay 70 taong gulang na o higit pa simula ngayon, gawin ninyo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ngayon, ang ipapakilala ko sa inyo ay si Aling Josefina, isang 71 taong gulang na senior citizen. Si Aling Josefina ay isang babaeng nagtaguyod ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda sa palengke tuwing madaling araw sa buong buhay niya. Siya ay isang taong hindi kailanman nagpahinga, kaya naman pinupuri siya ng lahat sa paligid niya bilang isang taong mabuti at huwaran sa kasipagan. Maging siya ay ipinagmamalaki ang kanyang kasipagan na tila isang medalya. Ngunit 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula ang isang kakaibang sintomas. Pagkatapos ng kanyang trabaho tulad ng dati at kumain ng isang mangkok ng mainit na sopas na may kanin, bigla na lang pumuputi ang kanyang paningin at umiikot ang kanyang mundo. Noong una, ipinagsawalang bahala niya ito, iniisip na marahil ay dahil lamang ito sa pagtanda at panghihina ng kanyang katawan. Kaya naman mas dinamihan niya ang pagkain ng karne at bumili pa ng mga supplement na sinasabing mabuti para sa kalusugan. Ngunit sa halip na bumuti, lalo pang lumala ang kanyang mga sintomas. Dumating sa punto na pagkatapos niyang kumain, pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang katawan. At dahil sa pakiramdam na umiikot ang mundo, kailangan na niyang mapaupo na lang. Dahil sa pag-aakalang nagkukunwari lang siyang may sakit, hindi niya ito masabi sa kanyang mga anak at tiniis na lang ang hirap. Kahit na pumunta siya sa ospital para magpasuri, ang tanging sinabi sa kanya ay wala siyang anemia at normal ang kanyang presyon ng dugo. Subalit ang paghihirap ni Aling Josefina ay tunay na totoo. Nang makilala ko siya, agad kong nalaman ang sanhi. Ito ang huling hudyat ng tulong na ipinapadala ng kanyang katawan upang iligtas ang kanyang utak. Mga kaibigan, ang ating utak ay bumubuo lamang ng 2% ng ating timbang. Ngunit ang maliit na organ na ito ay kumukonsumo ng 20% ng kabuuang oxygen at enerhiya ng ating katawan. Isa itong VIP na organ na nangangailangan ng napakaraming dekalidad na enerhiya. Kahit 1 minuto lang na mabawasan ang daloy ng dugo papunta rito ang mga selula ng utak, ay nagsisimulang dumaing. At kapag tayo ay kumakain, nagkakaroon ng malawakang paggalaw ng dugo sa ating katawan. Upang matunaw ang pagkain, napakaraming dugo ang dumadaloy papunta sa ating bituka. Sa sandaling ito, kailangan maingat na ipamahagi ng ating katawan ang dugo. Habang nagbibigay ng dugo sa tiyan, dapat nitong panatilihing pare-pareho ang daloy ng dugo papunta sa utak. Ngunit habang tayo ay tumatanda, unti-unting nasisira ang kakayahang ito. Kapag dumagsa ang dugo sa tiyan, hindi na nito kayang protektahan ang daloy ng dugo papunta sa utak. Si Aling Josefina ay pilit na kumikilos at nagtatrabaho kahit na nagugutom ang kanyang utak, at ito ang naging sanhi ng pagbaba ng daloy ng dugo sa kanyang utak. Hindi lamang ito simpleng isyu ng pagkahilo. Ito ay isang babala na unti-unting natutuyo ang utak. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang manual para sa pagbuhay muli ng utak para sa mga taong tulad ni Aling Josefina na dumaranas ng hindi maipaliwanag na pagkahilo at pagkapagod pagkatapos kumain. Ipinaliliwanag ko ng isa-isa ang siyentipikong prinsipyo at mga praktikal na paraan kung bakit kailangan nating humiga agad pagkatapos kumain at kung paano ang simpleng kilos na ito ay makapagpapabata ng inyong utak ng 10 taon. Hindi ito katamaran. Ito ang pinakamarangal na pag-aalaga para sa inyong utak. Naniniwala ako na ang video na ito mula sa channel na Alaga sa Katawan ay malaking tulong sa pagprotekta ng kalusugan ng utak ninyo at ng inyong pamilya. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing talakayan, mangyaring pindutin muna ang like button at sa comment section, iwan po ninyo ang salitang utak. Ang inyong munting partisipasyon ay magiging malaking tulong upang maiparating ang mahalagang impormasyong pangkalusugan na ito sa mas maraming nangangailangan. Sige, simulan na natin ang ating talakayan. Mga kaibigan, simula ngayon tandaan ninyo ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin pagkatapos kumain ay hindi ang paghuhugas ng pinggan
o paglalakad sa inyong lugar. Ito ay ang komportableng paghiga sa inyong kinauupuan sa loob ng 20 minuto. Opo, tama po kayo. Ang paghiga agad pagkatapos kumain ng pinakatiyak at pinakamabilis na reseta para iligtas ang utak. Bakit? Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ang kamangha-manghang medikal na dahilan sa napakasimpleng paraan. Kapag tayo ay nakatayo o nakaupo, ang ating katawan ay lumalaban sa isang malaking puwersa na tinatawag na grabidad. Isipin ninyo na ang inyong puso ay isang water pump sa basement ng isang mataas na gusali. At ang inyong utak ay ang penthouse sa pinakatuktok na ika-10 palapag ng gusaling iyon. Upang maitulak ng bomba sa basement ang tubig hanggang sa ika-10 palapag, kailangan nito ng napakalakas na presyon, hindi ba? Ganoon din ang ating puso. Ang pagtulak ng dugo paitaas laban sa grabidad hanggang sa ating ulo ay isang napakabigat at mahirap na trabaho para sa puso. Ngunit dito nagkakaroon ng mas malaking problema. Ito ang sitwasyon pagkatapos kumain. Kapag kumakain tayo, ang ating katawan ay pumapasok sa isang state of emergency. Ito ay dahil kailangan ng tiyan at bituka ng napakaraming dugo upang matunaw ang pagkain at maabsorb ang mga sustansya. Sa puntong ito, ang blood manager ng ating katawan ay gumagawa ng desisyon. Dahil kailangan agad matunaw ang pagkain, bawasan natin ang dugo sa ibang parte at dalhin lahat sa tiyan. At isa sa mga unang parte na nawawala ng dugo ay ang utak. Mahirap na ngang umakyat ang dugo dahil sa grabidad, tapos hihilahin pa lahat ng dugo ng tiyan. Kaya ang penthouse, ang ating utak, ay nakakaranas ng tagtuyot dahil sa pagkaantala ng supply ng tubig. Ito ang totoong nangyayari sa post-meal hypotension o pagbaba ng daloy ng dugo sa utak pagkatapos kumain. Dahil biglang nababawasan ang oxygen at sustansya na papunta sa utak, nakakaramdam tayo ng pagkatuliro, antok, at kung malala, tulad ni Aling Josefina, mararamdaman ninyong umiikot ang mundo. Ngunit ano ang mangyayari kung hihiga kayo ng pahalang? Sa sandaling iyon, hindi na kailangang magbomba ng tubig ng basement pump hanggang sa ika-10 palapag. Ito ay dahil ang puso at utak ay nasa iisang antas na. Ngayon, kailangan na lang itulak ng bomba ang tubig patagilid. Kahit 1,010 lang ng lakas ang gamitin, malakas na dadaloy ang dugo papunta sa utak. Sa wakas, makakahinga na ng sariwang oxygen ang mga selula ng utak at muling manunumbalik ang sigla nito. Maging si Aling Josefina ay nagulat nang marinig ang aking paliwanag. Ako si Dr. Nathan Gutierrez. Buong buhay niya, tiniis niya ang pagkahilo at pilit na naglakad sa palengke dahil sa takot na sabihing siya ay nagiging tamad kapag humiga pagkatapos kumain. Ang kanyang kasipagan pa lang unti-unting pumapatay sa kanyang utak. Sinunod niya ang aking payo at nagsimulang humiga ng bahagyang nakahilig sa loob ng 20 minuto pagkatapos kumain. At sa isang iglap, tila mahimalang nawala ang pagkahilo na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Siyempre, may mga dapat ding tandaan. Ito ay para sa mga taong may sintomas ng acid reflux. Kung ang mga taong ito ay hihiga ng diretsyong-diretso, maaring umakyat ang acid mula sa tiyan, patungo sa esophagus at magdulot ng pananakit ng dibdib. Kung ganoon, maglagay ng unan sa likod upang bahagyang itaas ang itaas na bahagi ng katawan ng mga 55 hanggang 20 degrees. Sa anggulong ito, mapipigilan ang acid reflux habang tinitiyak na sapat pa rin ang daloy ng dugo papunta sa utak. Tandaan ninyo, ang 20 minutong paghiga pagkatapos kumain ay hindi simbolo ng katamaran, kundi ang pinakamarangal na pahinga para protektahan ang inyong utak. Kailangan ng utak ng sapat na supply ng sustansya upang maiwasan ang demensya at mapanatili ang cognitive function. Simula ngayon, kahit anong sabihin ng pamilya ninyo, humiga kayo ng may kumpiyansa at ipakita ninyo ang video na ito sa kanila para maipaliwanag. Kung nakatulong sa inyo ang kwento ngayon, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan at mga magulang. Lalo na sa mga taong nagsasabing nanghihina sila pagkatapos kumain, ang video na ito ay maaaring maging salbabida nila.
Ang isang share ninyo ay maaaring gumawa ng himala sa pagliligtas ng kalusugan ng utak ng isang tao. Kung ang unang sikreto ang paghiga pagkatapos kumain ay isang emergency first aid, ang dalawang susunod na sasabihin ko ay mga pangunahing lunas na mag-aayos ng inyong katawan at magbubukas ng highway ng dugo papunta sa inyong utak. Ang sasabihin ko ngayon ay lubos na magpapabago sa inyong paraan ng pagtulog at pag-upo. Handa na ba kayo? Ang pangalawang solusyon ay ang pagtulog na nakataas ang mga kamay. Simulan ninyo itong gawin ngayong gabi. Kapag natutulog, bahagyang itaas ang inyong mga braso sa itaas ng inyong dibdib. Maaring isipin ng iba na ito ay kakatwa, ngunit mayroong kamangha-manghang agham ng katawan sa likod nito. Ang dugo sa ating katawan, kasing halaga ng paglabas nito mula sa puso ay ang pagbalik nito sa puso. Sa ganitong paraan, makakapagbomba muli ang puso ng sariwang dugo papunta sa ulo, ngunit habang tumatanda, tumitigas ang mga kalamnan sa paligid ng dibdib at sumisikip ang rib cage. Kapag natutulog na nakababa ang mga braso, mas lalong sumisikip ang dibdib at naiipit ang malalaking ugat na dumadaan dito. Sumisikip ang daanan ng dugo pabalik sa puso. Ano ang mangyayari? Kung bahagyang itataas ang mga braso sa itaas ng dibdib, ang nanikip na dibdib ay bubuka. Lalawak ang espasyo sa pagitan ng mga tadyang na magbibigay daan sa mas malalim na paghinga ng baga at bubuksan ng maluwag ang daanan ng malaking ugat, vena cava papasok sa puso. Dahil malakas ang daloy ng dugo pabalik sa puso, sa wakas ay makakapaghanda na ang puso na magpadala ng sapat na dugo sa utak. Ngunit mayroon ding dapat tandaan, huwag itaas ng sobra ang mga braso sa itaas ng ulo. Maaari itong magdulot ng sakit sa balikat at pamamanhid ng braso. Sapat na ang komportableng pagbaluktot ng siko upang ang mga kamay ay bahagyang nakapatong sa balikat o dibdib. Maging si Aling Josefina ay nagsabing noong una ay hindi siya komportable at laging bumababa ang kanyang mga braso. Ngunit sa ika-4 na araw sinabi niya ito, "Dok, nakapagtataka po pagkagising ko sa umaga ang linaw ng isip ko na parang nawala ang hamog." Subukan ninyo rin ito sa loob lamang ng 3 araw at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ang pangatlong solusyon ay ang pag-upo ng nakadikit ang puwit sa dulo ng upuan. Paano ba kayo karaniwang umupo? Nakaupo ba kayo sa dulo ng sopa o nakayuko? Ang posisyong iyan ang sumisira sa inyong autonomic nervous system at nagugutom sa inyong utak. Kung hindi ninyo ididikit ang inyong puwit hanggang sa dulo ang inyong balakang ay hahapay patalikod. Kapag humapay ang balakang, kukurba ang likod at bilang kompensasyon ang leeg ay uusli pasulong. Ito ang tinatawag na text neck o forward head posture. Ang inyong leeg ay hindi lamang isang haligi na sumusuporta sa inyong ulo. Ito ay isang pangunahing highway kung saan dumadaan ang mga nerbiyos mula sa utak patungo sa buong katawan. Lalo na ang autonomic nervous system na kumokontrol sa mga daluyan ng dugo at tibok ng puso ay dumadaan sa pagitan ng mga buto ng leeg. Ngunit ano ang mangyayari kung ang leeg ay uusli na parang sa pagong at ang mga buto ng leeg ay tumuwid? Ito ay katulad ng pagkakaroon ng malaking bato na bumagsak at humarang sa highway. Ang mga nerbiyos ay naiipit at nababaluktot na nagiging sanhi ng gulo sa pagpapadala ng signal. Kapag nawala ang balanse sa pagitan ng sympathetic at parasympathetic nerves, hindi na kayang i-adjust ng ating katawan ang presyon ng dugo ayon sa sitwasyon. Kapag kumain at dumagsa ang dugo sa tiyan, dapat ay agad na tumugon ang autonomic nervous system sa pamamagitan ng pagpapasikip sa mga daluyan ng dugo para mapanatili ang presyon, ngunit nawawala ang kakayahang ito. Ang tunay na salarin sa pagkahilo ni Aling Josefina pagkatapos kumain ay ang sirang autonomic nervous system na ito. Buong buhay niyang nakayuko habang naglilinis ng isda at kahit sa pagpapahinga, nakahilig siya sa sopa habang nagse-cellphone. Ang mga gawin na yon ang sumira sa kanyang leeg at nagparalisa sa kanyang autonomic nervous system.
Kaya't mariin kong ipinayo sa kanya Aling Josefina simula ngayon, tuwing uupo kayo sa silya, siguraduhing idikit ninyo ang inyong puwit hanggang sa dulo ng upuan. Kailangang nakadikit ang inyong likod sa sandalan para tumuwid ang inyong balakang at kapag tuwid ang balakang, babalik sa tamang posisyon ang inyong leeg. Kapag naituwid ang leeg, mabubuksan ang highway papunta sa utak at manunumbalik ang sigla ng autonomic nervous system. Nang sabihin ko ito, sinimulan niyang sinasadyang idikit ang kanyang puwit tuwing uupo. Noong una, sinabi niyang hindi siya komportable dahil naninigas ang kanyang likod. Ngunit di nagtagal ay nasanay din siya at masayang ibinalita na pati ang kanyang matagal ng sakit ng ulo ay nawala. Mga kaibigan, ang pagtulog na nakataas ang mga kamay at ang pagdikit ng puwit sa upuan na sinabi ko ngayon ay ang pinakamahusay na gamot na magliligtas sa inyong utak nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Kapag bumalik sa normal ang autonomic nervous system, hindi lang ang pag-regulate ng presyon pagkatapos kumain ng maayos, kundi pati na rin ang insomnia at chronic fatigue. Kung talagang nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mahahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. Ang inyong subscription ay malaking tulong sa paggawa ko ng mas magagandang video. Sige, ngayon ibabahagi ko sa inyo ang mahiwagang pang-araw-araw na routine ni Aling Josefina kung paano niya naibalik ang kanyang sigla sa loob lamang ng 3 araw. Maaari kayong kumuha ng papel at panulat ngayon para isulat ito o itanim ito ng mabuti sa inyong isipan. Ang routine na ito ay hindi lang pampalipas oras. Ito ay isang detalyadong plano para ayusin ang inyong sirang autonomic nervous system at magbigay ng buhay na tubig sa inyong utak. Ang umaga ni Aling Josefina ay hindi na nagsisimula sa biglaang pagbangon mula sa kama. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang una niyang ginagawa habang nakahiga pa ay itaas ang kanyang mga braso sa dibdib at magunat ng 5 beses. Ito ay isang warm-up na nagbubukas sa mga nanigas na kalamnan sa dibdib sa magdamag at naghahanda ng daan para sa maayos na pagbalik ng dugo sa puso. Kahit 1 minuto lang na paggawa nito, mararamdaman ninyong lumilinaw ang inyong isip. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumabangon at umiinom ng 1 basong maligamgam na tubig. Ang kanyang almusal ay binawasan niya ng 1 kutsarang kanin kumpara sa dati. Ang pag-iwas sa sobrang pagkain ay isang mabilis na daan para iligtas ang utak. Pagkatapos kumain, hindi na niya agad isinusuot ang mabibigat na guwantes na goma. Sa halip, pumupunta siya sa sofa, sa sala naglalagay ng 2 o 3 unan sa kanyang likod at humihiga ng bahagyang nakahilig ang itaas na katawan sa anggulong 20 degrees. Dahil medyo mahina ang tiyan ni Aling Josefina, sinisiguro niyang sinusunod ang anggulong ito para maiwasan ang posibleng pag-akyat ng asid. Sa loob ng 20 minuto, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang pakiramdam ng pagpunan ng dugo sa kanyang utak. Pagkatapos ng 20 minuto, nakakapaghugas na siya ng pinggan ng walang pagkahilo at masiglang tumutungo sa palengke. Kahit sa pagtatrabaho sa palengke, isinasagawa niya ang himala ng 1 sentimetro. Sa tuwing uupo siya, kahit saglit lang habang naglilinis ng isda, idinidikit niya ang kanyang puwit hanggang sa dulo ng upuan. Dahil dito, natural na naituwid ang kanyang likod at ang kanyang nakayukong leeg. Dahil naituwid ang kanyang leeg, nakahinga ang kanyang autonomic nervous system at ang matinding pagod na dumarating tuwing hapon ay kapansin-pansing nabawasan. Pagkatapos ng hapunan, ganoon din ang ginawa niya. 20 minutong pahinga at sa gabi bago matulog, inilalayo niya ang kanyang cellphone. Narinig niya ang paliwanag ko na ang 1 oras na pagyuko sa cellphone ay katumbas ng 3 oras na pagharang sa daloy ng dugo papunta sa utak. Sa halip natulog siya ng mahimbing sa posisyong nakataas ang mga kamay, komportableng nakapatong sa kanyang dibdib. Matapos niyang gawin ito sa loob ng 3 araw, nang muli ko siyang makita, ang kanyang mukha ay kasing sigla ng noong dalaga pa siya. Ngunit mga kaibigan, mayroon pang isang napakahalagang punto dito. Ang sinabi kong magpahinga pagkatapos kumain ay hindi nangangahulugang dapat kayong humiga buong araw. Ito ay tulad ng pagpuno ng gasolina sa sasakyan bago ang isang mahabang biyahe.
Kung napuno na ninyo ng sariwang dugo at oxygen ang inyong utak sa loob ng 20 minuto ngayon na ang oras upang gamitin ang enerhiyang iyon at lumabas. Ang oras na iyon kung kailan na ibalik ang daloy ng dugo sa utak at malinaw ang inyong isip, ang golden time kung kailan pinakamatalinong gumagana ang inyong utak. Huwag kayong manatili lang sa isang lugar. Maglakad-lakad sa inyong lugar, mag-aral ng wikang banyaga na matagal nyo nang gustong matutunan o magsimula ng mga aktibidad na pang-utak tulad ng chess o pagsagot ng mga puzzle. Ang utak ay bumabata habang ginagamit. Kung nag-charge kayo ng utak sa loob ng 20 minuto, dapat ninyong gamitin ng husto ang enerhiyang iyon sa natitirang oras. Sa ganitong paraan, mas titibay ang koneksyon sa pagitan ng mga selula ng utak at hindi magkakaroon ng puwang ang demensya. Ngayon, sasagutin ko ang 3 pinakakaraniwang tanong na maaaring mayroon kayo habang ginagawa ito. Unang tanong, Doc, hindi ba ako tataba kung hihiga agad ako pagkatapos kumain? O hindi ba ako matutunawan? Ang sagot ko po ay hindi. Sa katunayan, kabaligtaran nito, kapag tayo ay na-stress at pilit na kumikilos, kinikilala ito ng ating katawan bilang isang emergency at may tendensiyang mag-imbak ng enerhiya bilang taba. Ngunit kung komportable kayong hihiga sa loob ng 20 minuto pagkatapos kumain at hahayaang dumaloy ang dugo sa utak at tiyan, magiging mas maayos ang metabolismo, mas gaganda ang panunaw at magiging mas mahusay ang paggamit ng enerhiya. Tandaan lang na huwag kumain ng sobra. Ang sikreto ay kumain ng katamtaman at humiga. Pangalawang tanong, mayroon akong malalang acid reflux, sigurado po ba kayong pwede akong humiga? Opo. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi kayo hihiga ng diretsong-diretso, kundi bahagyang itataas ang itaas na bahagi ng katawan. Ang bahagyang anggulo ay pisikal na pumipigil sa pag-akyat ng acid habang binabawasan ang pagkakaiba sa taas ng puso at utak kaya't sapat na itong nakakatulong sa daloy ng dugo sa utak. Kung masikip ang inyong dibdib kapag nakahiga, taasan pa ng kaunti ang anggulo hanggang sa mahanap ninyo ang pinakakomportableng posisyon para sa inyo. Pangatlong tanong, anong klaseng unan ang dapat kong gamitin? Ito ay isang napakadalas na tanong. Ang unan ay hindi dapat masyadong mataas o masyadong mababa. Mahalaga na mapanatili ang natural na kurbada ng leeg. Kapag nakahiga, ang masyadong mataas na unan ay nagtutuwid sa buto ng leeg at nag-iipit sa autonomic nervous system habang ang masyadong mababang unan ay maaaring magpataas ng presyon sa utak. Ang pinakamainam na unan ay iyong matatag na sumusuporta sa likod ng leeg habang bahagyang lumulubog ang ulo. At ang pang-apat na madalas itanong, Dok, nang hihina ako kaya mas komportable akong nakahiga buong araw. Pwede po ba yon? Ang sagot ko ay isang matunog na hindi. Ang mga kalamnan at utak natin ay mabilis na kinakalawang kung hindi ginagamit. Ang 20 minutong pahinga pagkatapos kumain ay isang estratehikong paghinto lamang para protektahan ang daloy ng dugo sa utak. Pagkatapos ng paghintong iyon, dapat ay may kasunod na aktibidad. Maglakad ng madalas, tumawa ng madalas, at huwag isuko ang saya ng pagkatuto ng mga bagong bagay. Iyan ang kabuuan ng tunay na paraan para sa kalusugan ng utak na aking sinasabi. Mga kaibigan, ang routine na ibinahagi ko ngayon ay hindi isang napakalaking sikreto. Ito ay isang napaka-praktikal na paraan ng pamumuhay na nauunawaan ang prinsipyo ng ating katawan. Ngunit ang mga taong tuloy-tuloy na nagsasagawa nito sa loob ng 3 araw ay wala pang 1% sa buong Pilipinas. Taos-puso kong inaasam na kayo ang maging bahagi ng 1% na yon at tamasahin ang nalalabing bahagi ng inyong buhay ng may malinaw na isipan. Para sa mga magsisimula ng routine na ito, ngayon din mag-iwan ng komento na simula o ang numerong 1. Ang isang salitang iyan na inyong iiwan ay magiging unang hakbang sa pagpapatibay ng inyong determinasyon.
At sa comment section, magbahaginan tayo ng ating mga karanasan at magbigayan ng suporta. Mahirap kung mag-isa, ngunit kung magkakasama, tiyak na magtatagumpay tayo. Susuportahan ko ang inyong pagbabago hanggang sa huli. Mga kaibigan, oras na upang tapusin ang ating mahabang talakayan ngayon. Ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ay hindi lamang isang simpleng mungkahi na magpahinga pagkatapos kumain. Ito ang aking bilang isang doktor pinakataimtim na pakiusap at pag-amin sa lahat ng mga aling Josefina ng ating panahon na nabuhay sa kasipagan. Maraming salamat sa inyong pagsisikap hanggang ngayon. Paano ko lubos na mauunawaan ang mga taon na inyong pinagdaanan na walang tigil sa pagtakbo para palakihin ang mga anak at itaguyod ang pamilya, ngunit ngayon ang inyong katawan, lalo na ang inyong mahalagang utak, ay humihingi ng karapatang magpahinga. Ating balikan ang mga natutunan natin ngayon. Una, i-charge ang utak sa pamamagitan ng 20 minutong estratehikong pahinga pagkatapos kumain. Pangalawa, linisin ang highway papunta sa utak sa pamamagitan ng pagtulog na nakataas ang kamay at tamang postura. At ang pangatlo na siyang pinakamahalaga, gamitin ang na-charge na utak para maging aktibo at patuloy na matuto. Mga kaibigan, ang pangarap kong imahe para sa inyo ay hindi ang paghiga sa kama. Ito ay ang isang masiglang itsura kung saan pagkatapos ng isang maikli at malalim na pahinga, kayo ay may pinakamalinaw na isipan habang naglalakad sa parke, nag-aaral ng bago sa community center at masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang 20 minutong pahinga ay isang pundasyon lamang para mas maging maganda ang inyong pamumuhay sa loob ng 23 oras at 40 minuto. Huwag ninyong abusuhin ang inyong katawan dahil sa kasipagan at huwag din namang magtago sa likod ng salitang pahinga at mawalan ng sigla. Ang tamang pahinga at mas mahusay na pagkilos, ang perpektong balanse ng dalawang ito ang gagabay sa inyo sa landas ng mahaba at malusog na buhay. Bukas ng umaga, pagmulat ng inyong mga mata, mag-iiba na ang inyong araw. Ang isang magaan na pag-uunat sa pagbangon mula sa kama ang 20 minutong iyon na paghilig sa sopa pagkatapos kumain ay maaring magbago ng buong takbo ng inyong buhay. Taos-puso kong dalangin na sa isang malinaw na isipan, masaksihan ninyo ang paglaki ng inyong mga apo, masayang makipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan at maranasan ang bawat araw bilang isang regalo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng mahabang kwentong ito. Sana'y ang aking sinseridad ay naging isang butil ng aksyon sa inyong mga puso. Ang kalusugan ay hindi ibinibigay ng iba, ito ay isang pagpili na ginagawa ninyo mismo. Simula ngayon, gawin ninyo ang pinakamatalinong pagpili para sa inyong utak. Bilang inyong doktor, susuportahan ko kayo hanggang sa huli upang makamit ninyo ang isang masaya at malusog na buhay hanggang 100 taong gulang na walang sakit at may malinaw na isipan. Ako po ang inyong pambansang doktor mula sa Alaga sa Katawan. Naway maging malusog at mapayapa kayong lahat. Salamat po.